Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sa bagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-live stream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream dyan, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Sa pambihirang pagkakataon ho, nasa saganang mamamayan itong si Senator Rodante Marcoleta ngayong Lunes. Usaping budget ho ang kanilang tatalakayin dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Heto na, dediretso na ho tayo dito sa pagtalakay nitong mga makikisig na Ginoo na to dyan sa pinirmahan na budget nitong si Marcos Jr. Eto mga kababayan. Pag-usapan na po muna natin itong mainit-init pa ito, Sen. Dyan, Mainit-init. ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos Naku po. sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. Sen, ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan Sen, ha? Na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Nako. Ano ginamit na paglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Yan. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sa bagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-live stream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream dyan, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Sa palitan, hindi ata nakikita mo lang sila rin. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Ano, tama naman. Akala ko nga yung budget dyan, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang balita kasi na hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan dyan bago maging GAA? 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill dyan, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kani-kanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. Gaan na po. Pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no dyan sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na
talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin. Kita naman ho mga kababayan kung sinong pinaglilingkuran itong si Tuta Soto. Kaya para ika nga ma-reinforce ay maibalita sa ating mga kababayan at pagkatiwalaan itong 2026 budget na to, kailangan niyong sabihin na talagang hinimay, sinuyod, talagang napakalinis nitong 2026 budget na Ng to. ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Oh, yan ang suyod eh. Yung Tama, masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod yan, ang ibig sabihin nun, Pati ko, Lisa, tanggal. hindi ko sabi kuto. Tsaka, Lisa. Lisa, yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Tanggal. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Opo. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata ano dyan di ba? Tama po kayo. Ganun dapat mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin, pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, it's GAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So, pupunta sa amin, yun ang ihimayin. Yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako, medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako, na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog dyan? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita niyo naman, bumoto ko ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? O nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit Bumabalik. bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na Lisa at Kuto, ginalik sa ulo? Parang ganun nga ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga nung bumoto ako no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako? Gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Sige lang po, sige po, Sen. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill. Nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung tupad ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4-piece. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Ang naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang tupad. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, last year. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti? Ang idinulot na resulta niyan. Paano ka ako?
Isip-isipin mo naman. No. Saglit lang sana, bago nyo ituloy yan. Mahalaga po yan, dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Oo, sige. Tanggapin lang po natin ito. Forward na ho natin yung report na yan. Rerekta ho tayo sa pagtutuloy ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa mga punto de vista niya na yan na talagang puro kabalbalan ang nangyari sa budget doong pumasok na yung BICAM. Forward na ho natin. Yun, Sen, ang report po ni Eden Santos. Meron sa kasi sinabi Malacanang. na halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Aha. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 Billion? billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Oho. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa ng CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ba? na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion na FMR sa ilalim naman ng DP ng Farm ng to Market Road po yun, DA. Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama diyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. 5.25 billion pesos. Laki pala. Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon ito bumabalik na naman. Naalala ko nga meron akong amendments diyan nakita ko yung pagkalaki-laking confidential funds nung nandun pa kami sa nung pinagtatalunan pa namin ng plenary yung budget Opo. Bakit ka ako 689 billion ng Sa confidential DOJ. fund Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Opo. Pwede ba ka ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Hindi Nakita pa ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi nandun na sa GAA. Papasok pa sa GAA. Kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok ko sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no? Kala ko yung na-list na. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad,
naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung anong-ano na bagay na hindi may papaliwanag, eh kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Ha? Yan ang problema. Yung PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isip-isipin mo, ha? Naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wag na nating, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon dyan eh. Alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kaming mga letter of guarantee. Opo, Guarantee letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kung Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. Sakto yun, hindi lang titignan tulong. na, akala mo ngayon eh, tayo ngayon na, ikaw ngayon na maglalagay eh, discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? So, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya, sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Eh, sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa no, na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga sasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. O lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kang boboto ng yes dito? Ito nga. Yun ang problema dyan mga kababayan. Wala naman nga silang akap, yung kanilang yung ginawang ayuda nitong si Tambaluslos. Ilinagay naman ho dyan sa maip-ip na yan. Yung guarantee letter galing dyan sa mga congressman. Talaga kung gagawa ng kaparaanan itong mga siraulo na to para makapagpapida o mahawakan sa liig ang kanilang mga constituent at papaalala sa kanilang mga nasasakupan, kung gusto nyo ng ganito, kailangan nyo lumapit sa akin. Kailangan nyo munang dumaan sa akin. Ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun Nelson, Jen, Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahihirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, may kung ano-ano. Opo. Ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa Alam ba, congressman kayo Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun Totoo po. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998.
Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng Silang finance. tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukab. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin biglang bumaba? Oo nga. No? Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ang ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari. Ang problema kasi, yung ibang mga senador, kagaya nitong si Amy, kagaya ng ilang mga, si Amy lang ata, yan si Ligarda, poporma siya, tapos maya-maya ibabawi, kakambyo naman ho siya. Ganun nung yung atake nila dyan Di ba? Ang problema ho doon sa BICAM, hindi ho talaga sila makakana kung anong gusto mangyari ng House of Representatives. Yun ho ang nasusunod. Sa totoo lang sa totoo lang, yun ho talagang naging suma ng BICAM. Kung anong gusto ng mga taga House of Representatives, yun ang masusunod. Pagka gusto nilang merong maipip, dapat may maipip. Pagka gusto nilang may unprogram appropriation, merong unprogram appropriation. Pagka gusto nila na itong ahensya na to, dapat ganito kalaki budget, wala hong kana yung mga senador na nandun sa BICAM. Hindi pa ako tapos Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym, RFID. Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogram funds, tanggalin. Okay. Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasing yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa, yung mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa program Ganun po. Naglagay ng naglagay ng isang panibagong item under ang program funds na kung tawagin ay payment of personal services requirements. Bakit nilagay doon sa program? Program fund, Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program, 174 billion lang dyan Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung program kasi, ang program appropriations dyan, kung tawagin, UA ang program appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag. Kaya nga po, matututo sila rito Kailangan, Sen. Kapag nilagay mo sa unprogram fund, Di na ho tayo si segue dyan Kaya ibigay ho natin kay Senator Rodante Marcoleta lahat ng itong bahagi ng video natin na to. Tuloy-tuloy lang. Wala na ho tayong maraming segue dito. Kay Senator Marcoleta lahat ito mga kababayan. yung unprogram appropriations na yan, merong condition bago magamit yun Kapag kampo, doon po naka-program. May tatlong condition Okay. dyan. Pwedeng basta-basta. Kailangan meron kang dagdag na income mo buwis na pumasok. Nakolekta. Paano mo gagawin yan ngayon ang BIR at saka yung customs nagbagsak ang mga target nila. Hindi mo makaabot sa target. Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kailangan may dagdag ka.
may dagdag ka Oo. na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang. Utang na naman. May apo. Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yung pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga eh. Kapag nilagay mo doon, standby fund, parang gano'n. standby yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon. Oo. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, Ni Eden. Opo. Oho. Inamin na merong 1.6 na deficit. Yes po, 1.6 trillion. Opo. Actually, 1.7 yun eh. Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, ano lang eh, 5 trillion eh. Isang Yun ang tax revenue. Opo. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun. Ako, ang laki. Mangungutang ka uli. Oho. Kaya paano ngayon? Ito yung sinasabi natin. Samantalang, kung titingnan mo, merong survey ang SWS dyan eh. Kung binasa mo yung dyaryo 2 days ago. Anong expectation ng mga kababayan natin pagpasok ng 2026. bagong taon, 2026? Opo. So, nag-survey yung SWS. Kailangan malaman nyo na ang ginagamit na survey na ito ng SWS, ginagamit niya ito 26 years ago pa. Matagal na pala ito. Oo. In year 2000, palaging sinasabi, yung huling araw, o di papasok ka na Opo, sana, yung opo, huling araw, opo. December 31. Oho. Oh. Sabi niya kay cameraman, itong Ano? cameraman mo, Opo. itong isa, tulog na naman eh. Ayan, anong tingin mo kanya? Oho. Ano yung na-expect mo? Ano ka ba? Hopeful ka? Yung hope. Yes, Yung pag-asa, yung hope. Yan. Isipin mo yung nakuha nila ngayon, 89%. Ang nagsabing, Ang nagsabing, may pag-asa. hopeful ako, hope. Ba, mataas May hope. Yun ang akala mo. Kasi ito palang uri ng pagtatanong na to, kinopya nila, kinuha nila with the approval of German Poll Center sa Germany. Okay. Oho. Sa Germany kasi, yung hope, nagagamit nila na takot. So, interchangeably, Okay. hopeful ka pero takot ka. Yeah. So, pwedeng gamitin, may pangamba. Anyway, na, opo. Oo. Oho. Yung mula nung 2000 ginamit na ito eh. Opo. O 26 na ngayon. So 26 years ago 26 ago, ginagamit opo. na ito. Alam mo, nakita ko 5 beses lang na tumaas na 96%. Hindi. It went below 90% 5 taon na magkakahiwalay. Bumaba ng 10%. Kailangan 90%. Yung nagsabi ng hopeful kami. 5 beses lang. Siguro, kasama na yung 89%. Kasi ito, bumagsak. Ba pala yan. Pero, 2 beses lang na tumaas sa 90. Umabot ng 96%, Mataas. 2017, 2019. Sino presidente niyan? 2017, Tsaka 2019. 2019. Sino ang president? Ninoy ba? GMA? Si Emilio Aguinaldo ata. Hindi, 20. Ano ka ba? Sino? Binay. Ha? Duterte, ano ka ba? Oo nga pala, Si Pangulong Duterte, presidente pa rin? 2016 to 2022, ano ka ba? Nagilang ko po eh. Akala ko hindi naging Yan ang presidente. hirap eh, kaya nga, Mahina tayo sa mat eh. 29, 17. Oo nga. bigyan nyo nga ng sila dyan, yung may iniinom eh, yung pampatalas ng, Nemo plus gold. Commercial pampatalas pala. ng, yung tenga. Anong, 2 beses lang na nakalampas sa 90%. 90%.
96% actually. Mataas. Opo. Hopeful. Ibig sabihin, walang pangamba. 2017, 2019. Papapasok lang noon, no? O ngayon, 2026, 89%. Ibig sabihin, isa sa mga taon na bumagsak ng 90%. So anong nakikita natin? Kumbaga ikaw, Nelson, kunwari yung may isang taong marunong sa bolang kristal. Anong Ayan. tawag sa taong gano'n? Manghula. Manang bola. Oh. Halimbawa lang. Si Nelson, halimbawa, ikaw naman ay bumabasa ng baraha ko. Hindi ka, wag natin gamitin yung baraha. Ayoko nun eh. Bawal sa akin yung baraha. Okay, sige. Yung kawa na lang na, di ba, may... Yes, nakapanood ka ng sine. Yes po, panahon ni si Matar, alam ko yan. Si Eng. Hindi, merong bruha eh. Opo. Ginagano niya yung Yes. kumukulong kawa yun eh. Yun po ang lumang CCTV boss eh. Titingnan niya kung anong mangyayari. May lalapit sa kanya eh. Yan ang tingnan natin kung ano ba yung ating tinutungo. Pero may gumagamit namang mga analyst yan. Forecast ang tawag dyan eh. Sen. Forecast. Ngayon makabagong pero yan ay mga sinaunang mga buruha, yung mga ginaganon yung yung mga bolang kristal. Kasi wala pang nun Wala pa dati. Walang computer nun eh. Yes po. Di ba? Kaya ginagamit nila bolang kristal. Kung minsan tinitingnan ng ulap, di ba? Kung minsan tinitingnan yung paling ng dahon kung nasaan yung tubig. Ayan, ganyan. opo, totoo Dito yan. ka kanya maghukay, may tubig dito. Ganyan. Ngayon, wala na yan. Wala na. So, may mga nagpapanggap ng mga political analyst. Napakarami ngayon. Sabi natin. Napakarami ngayon. Economist. Meron lang siyang nabasang comics, political analyst na. Nako, Marami yan. Pero kailangan nating makanin. Sinasabi mo agriculture natin. Sinasabi mo ay pati education natin. Ang edukasyon natin, ang pinakamalala. Talagang ang kalagayan natin ngayon nag-suffer yung ating education dyan Kailangan structural talaga ang gawin mo para isip-isipin mo. Bumagsak ang kalidad ng education, paano yung nagtuturo, wala nang... totoo po. Hindi mo nang pinasusweldo ng tama. Maayos, pati sildaran po. Ang laki ng backlog. Anong may tuturo mo kapag ka yung teacher ay talagang wala ng motivation? May mga teacher talagang, alam mo, marurunong talaga. At saka dahil yun ang kanilang nasa puso talaga, sana bumalik yung mga ganun Ayun. Bumalik yung mga ganun. Mukhang maganda naman, Sen, sa budget dahil 1.345 trillion pesos eh. Pinakamalaki. Malaki sa history ang Basic education. Ngayon, 2026. Sabi nila, baka mabut na raw natin yung promotion tsaka yung backlog ng classroom. Pero teka lang, Sen, bago lang kayo magpatuloy, Nelson. Yung classroom na yan, isang episode natin yan. Isang ganun ho, classroom lang. Ano yun natin? Yung classroom pa lang. Opo. Sige. Hindi natin pwedeng i-discuss dito yan. Kailangan isang episode. Mauubusan kayo. Kayo rin, kailangan yung kumuha ng calculator kasi papasadahan natin kung Malalim pa lang. ilang classroom ang dapat makonstruct sa loob ng 10 minuto. 10 Kasi- minuto po. Aba, ibabase natin sa... Pangangailangan. Target. Hindi, ilan yung growth rate, yung pagsilang ng Yung mga sanggol. paglilihaw nga pala. Hindi Kukwentahin mo yan, ang isang typical na classroom, Opo. 40 students, pupils. Tama po. Oo. Ngayon, Yun ang idea, ilang minuto bago makasilang ng 40? Kung pakukwenta ko sa inyo, kaya isang episode tayo, iwanan muna natin yan. Mabuti pa ito, Sen. Meron tayong ahensya ng pamahalaan na kumikita. Ito, nagpapasok ng pera sa Pilipinas sa ating ito, gobyerno. GOCC yan sigurado. Yes po. GOCC na kung tawagin. Yan ang mga tinatawag na non-tax revenues. Non-tax revenues. Opo. Na iyan dapat, kung maparami mo yan, Yan. baka guminhawa ang buhay natin. Oho. So, balik tayo sa ating talakayan. So, doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, so, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niyo ho yan sa kabuuan.
ayun ang binanggit po ng Pangulo pa. Kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Nako, oho. Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Saka gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, oho. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Pinasok ba't ata sa iba't ibang ahensya, Sen. ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron akong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga ito nga, kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin, pababa. Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng electricidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung kilowatt. 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun ng 200 kilowatts mo, kilowatt depende hour, kasi opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Pakinabangan, yung opo. benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Then, Opo, oho. dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga, opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may a-portion niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. Oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na opo. May corruption? Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa dadaan sa politiko. Walang pasikat. Opo, hindi dadaan sa politiko. Ngayon, makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So, walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. Nadagdagan po eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa rin. 633 billion lahat ito eh. Sa kabuuan mo ba? Oo, sa tingin ko 600, mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. taba, yung buong lechon, Oo. ha? Inalis mo lang yung balat.
Ganun ho ba? Andun pa rin Oo, yung taba. hindi para ang magandang pagsasahalimbawa nito paghahalin tulad Nelson. Opo. Kayo, palagi ko yung nakikita. Demilit yun, ano? Opo. Kukuha kayo ng balat. Opo. Pagkatapos, si Nelson, makikita ko, ginaganon-ganon niya yung balat inaalis-alis niya yung mantika. Tama. Wala rin yun. Kahit na naalis mo na yung mantika doon, mantika pa rin yung balat na yun eh. Ganun ho ba? Nakakaawa. Nandun kasi yung sarap eh. O kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag na kanina, asan ang bolang kristal mo, Nelson? Nasaan ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirmahan na ang budget eh. Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda yan. I know that 2026 budget is by far the cleanest ever, Kita mo na. but it seems the President wants it Kanino mo- squeaky clean. Kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya? In Ever compare. eh. Ibig sabihin sa lahat ng mga Kapag nakuha. kinumpara- Sa lahat. Sa lahat. Hindi. Cleanest ever eh. Sa kasaysayan nga na po yun. Nagsimula ka sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito, contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So lahat dyan, nagmalinis lahat talaga. Opo. Pero kinumpara mo sa umburnal, kahit na ikaw ang pinakamalinis, yung burnal ka, amoy yung burnal ka pa rin eh. Oo nga naman. Di ba? Parang ano lang yan, 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong maglagay tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo, kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 trillion ang ating uutangin. Totoo. Kung ang ating National Treasury Gen ay may kakumpara natin sa isang credit card. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo eh. Balance mo. Pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina anong tawag ba nung sa... Swipe, yung isuswipe mo machine, eh. opo. Terminal control. terminal. I-swipe mo. Wala ka ng credit. Ano sabi sa'yo? Decline. Yes. Sabi niya, better luck next time. Tama kayo. Ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Teka muna, Jen. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon. Sinusuri ka pa namin eh. Nako. Teka, at kung makakautang ka, ang interest mo mataas na. Teka lang, mamaya, Sen, baka makabawi tayo sa foreign aid. Naso, maganda yung foreign aid. Yung foreign assisted projects. Utang na lang tayo. Yan. Sa tulong po ng zero balance billing ng DOH, libre at wala na